The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong hapon sa tanan naton nga mga kauturan kag mga kabyanan sa Ginoo. Sa sining hapon, yari naman kita sa aton programa The Living Word. Ang ini nga programa sa radyo nagabot sa inyo palamatinan kada alas 3 tub alas 4 sang hapon sa adlaw sang Miyerkules. Gani sa sini nga hapon, ginatamyaw ginaton sang maayo nga hapon ang tanan naton nga mga kauturan kag aton mga kabyanan nga naga subaybay o nagapakig-upod sa aton nga programa The Living Word. Ang The Living Word radio broadcast, ang tinutuyo sini amo ang pagtuon, pagpamalandong, pagbasa sang pulong sang Ginoo paagi sa radyo kag sa live streaming kay ang aton nga pinaka-sentro nga inatagan gid sing pagtalupangod amo ang pagkaimportante sang pulong sang Dios sa aton kabuhi bilang mga tinuga sang Dios. So sa sining hapon inigyapon ang inyong abyan. Nagapakigupod sa inyo sa siningapon sa sulod sang isa ka oras, Pastor Peter M. Arbolario, sang Malay Gospel Baptist Church, dira sa Cubay Sur, Malay Aklan. Kani sa sining hapon, bisan pa daw medyo maulanon ang tiyempo, medyo nagagarhom ang aton nga kalangitan, pero aton gyapon ginapasalamatan nga ginhatagan kita sang sini nga pribiliyo nga maka himo sang sini nga programa sa radyo nga para sa tanan nga mga kanakan sang Ginoo ini importante gid nga bahin sang aton kabuhi kay ang pulong sang Ginoo ang aton diri nga ginatun-an kag ginapamalandongan. So sa sini nga hapon magalapit kita nay sa Ginoo sa pagpangayo sang kaalam. Magapangamuyo kita nga ang balaan nga Espiritu siya ang magapanguna sa aton, maghatag sa aton sang bukas nga mga kaisipan, bukas nga tagipusoon, agod nga manginhanda kita sa pagbaton sang mga pagpakamayo sang Ginoo nga ihatag niya sa aton sa sining hapon through this radio broadcast, The Living Word. So magapangamuyo kita. Our loving and Heavenly Father, Lord, once again we come before your presence na may pagpasalamat, may kalipay bangod sa sining tion nga sa gyapon. Pakapadayon kami sa siningamon nga programa The Living Word. Kani Lord, salamat sa imong katutom kag kaayo sa amon mga kabuhi, labi na sa imong mga kaanakan nga nagapadayon sa pagsubaybay sining programa The Living Word, kag subong man sa mga kabyanan nga nagapamati kag nagatanaw via live streaming. So Lord, ang amon pangamuyo kabay pang ang ining radio broadcast, The Living Word, mangin pa kamaayo sa kada isa sa amon, nga paagi sa sining programa, may mahibalan kami nga mga kamaturan from your word, nga sa din Lord, magamit namon o ma-apply namon ini sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Kani Lord siningat yon, amon gid ginapangayo ang balaan nga Espiritu nga siyang maghatag sa amon sang kaalam. Siyang maghatag sa amon sang nagakaigo nga pag-intindi kag paghangop sa mga topiko o subject nga padayono namon sa pagtalakay sa sining hapon. Ikaw magpakamayo sa tanan, labi na sa mga tagpalamati sa sining programa The Living Word. Salamat Lord sa gyapon bisan pa sa sining radio station 106.1 FM Radio Boracay kag ang Boracay Malay streaming nga giimugid ginagamit nga mangin alagyan, mangin channel nga sa diin ang imupulong amon mawaragwag kag amon matunan. So thank you with Lord. This we pray in Jesus name. Amen. Okay, so sa siningapon, sa liwat, ginasulit naton ang pagtamyaw sa maayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati. Kag sang nagligad tong Miyerkules, ato naging
umpisahan sa pagtalakay ang subject o ang topic about the miracle of God's saving grace. Ang kung sa Tagalog pa, ang himala ng mabiyayang pagligtas ng Diyos sa atin. Kung sa Ilonggo, ang makatilingala nga bugay sang Diyos nga paagi sa iyang bugay na angkon naton ang kaluwasan. That's why ang bugay nga nagluwas sa aton sa English ginatawag saving grace. So when talking about the miracle of God's saving grace, makita naton nga isa ini kakamaturan nga ginatudlo gid sa Biblia nga sa nambal na kundi sang nagligad nga Miyerkules. Sa English, ginatawag nga every true conversion is a miracle of God's saving grace. Ang matutuod nga pag-experiensya na nungod sa kaluwasan o ginatawag man sa English conversion, kaya mo ni ang term nga sang una kita mga makasasala kag takusgid nga kadto sa impierno kaya mo ning silot sang aton nga kasalanan. Pero bangod sang pulong sang Dios ka bangod sang gospel, the gospel of Christ nga gintudlo ka ginwali ka ginshare nga sa diin amo ang gingamit nga sang pagkabati naton sang mayong balita nagtuo kita sa kay Kristo Jesus kaginbaton naton siya bilang aton Ginoo kag aton manluluwas according to God's word suno sa ginatudlo sa pulong sang Dios na angkon na naton ang kaluwasan. That's why sulito naton every true conversion is a miracle of God's saving grace. Kaya mo ning importante nga ang aton nga pagpangabuhi sa sining nga kalibutan, hindi kita magalawig. Magabot ang tiyon nga kuwaon na sang Ginoo ang aton kabuhi. Ang butsilingon sa pag-abot sang kamatayon. It is very clear in the Bible, according to the book of Hebrews chapter 9 verse 27, that ang hambal, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Gintalana na, gintangdo na sa tao ang mapatay sing makaisa lang, and then after that, after nga mapatay ang tao, ang hambal sa Biblia, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Pagkatapos nga ang tao mamatay, may judgment nga matabo sa iya kabuhi. Kag ang judgment sang Ginoo, amo ni ang nanungod sa destinasyon sang aton kalag nga kundiin magakadto. Kani salamat nga sa Biblia ginpaathag nga kung mamatay ang tao, kung mapatay kita, duwa lang ka lugar ang palakadtuan sang aton kalag. The place of eternal happiness, which is called heaven, and ang lugar nga suno sa Biblia, lugar sang walay katapusan nga pagantos, nga sa English ginatawag hell, kung sa Binisaya, impyerno. Gani muna nga samtang buhi pa kita, ato na nga siguruhon kung sa diin magakadto ang aton kalag kung kita magaabot na sa ginatawag kamatayon. Kung mapatay kita, diin bala magakadto ang aton kalag. Amo nang gina-refer nga it is appointed unto man, but after this, there is what we call judgment. Ang paghukom sang Ginoo, gani ang paghukom sang Ginoo, whether sa langit o kung sa impyerno. So, madamo sa mga katawan siguro ang wala nagapatis ini, kay para sa iban niya gani, wala impyerno, pero we must take note. Ang mga tao nga nagambal wala impyerno, kung imo pa man katon, gato ka mo nga may langit. Ang iban masaling man nga may langit. Gato gapati kami nga may langit. Pero when it comes sa impyerno, madamo sa mga tao, siling nakakwan lang noon. Daw, haka-haka lang na, istorya-istorya lang na sa mga tao, kung kisa siling sang iban, pamahog lang na. Pero sa totoo lang, salamat again, we have God's word, we have the Bible na nagatudlo sa aton nga there is a literal place called hell.
may literal gid nga lugar. Kung magambal kita literal, matuod gid nga may lugar nga ginatawag impyerno, nga muning ginaman sang Dios. Una, ginaman niya ni sa Yawa, o galing lang ang Yawa nga nag-rebuildi sa primero, ang original nga status niya. Isa siya sang matahom nga tinugas ang Dios, pero bangod sang pagsulod sang pride o sang bugal sa iya kabuhi, nahulog siya. Mo ganina nga ang pangalan niya primero according to the book, sa book of Ezekiel, also in the book of Isaiah, ang pangalan niya si Lucifer. Pero sang pag-rebuild niya sa Diyos, because of pride o sang iyang abugal, kay gusto niya gid labawan ang gahom sang Diyos, wala siya kay balo, nga ang iya gahom, naghalin man sa Diyos, kag tinuga lang siya iya sang Diyos. Hindi siya pareho sang Diyos, nga ginatawag Almighty, o kon labing gamhanan. So, nalipatan niya ang kamaturan, nag-rebuild siya, gusto niya labawan pagid ang Diyos, kagay ang siling dira, niya, I will rise up above that place, nga sa din ara ang Diyos, nagapungko o kung nagahari. Agag siling niya, itukod ko ang akon man trono, mas labaw pa sa nagtuga sa iya, nga wala siyang nang amo ang Diyos. So, ang natabo ay kundi gintagbong siya sa mga sa kahawaan, gamuna nga ginatawag siya the prince of the power of the air, kag kaupod sang tanan man nga mga angels nga nagkampi sa iya. Gani muna sila ginatawag mga fallen angels, kag sa Biblia ginatawag sila ang mga unclean spirits, o ang other word sa ila ginatawag sila mga demons. That's why ang pwersa ni Satanas kay Lucifer siya primero, pero later on nagkambyo ang pangalan, ginatawag niya siya si Satan, nga ang meaning sa word nga Satan means adversary. When we say adversary, a word nga enemy, kaaway siya sang Diyos. Kaaway man siya sang matuod nga simbahan nga ginpundar ni Kristo Jesus sa sini nga kalibutan. Kaaway siya sang matuod nga simbahan, no? Kaaway siya sang tanan nga mga sumulunod ni Kristo Jesus. Kaaway siya sang mga Kristohanon. Kagamuna nga ang iyagi dia target amo ang pagguba sang kabuhi sang mga katawan sa sini nga kalibutan. Amo na nga madamo siya gina-offer. Isa dra ining mga bisyo ni. Kay aton na ninaybalan nga ang mga bisyo sa sini nga kalibutan nagaguba sa kabuhi sang madamo nga mga individual nga tao, kag nagaguba man sang pamilya, nagaguba sang sosyedad, nagaguba man even sang aton nga pagdumalahan sa aton government. Kani may ara nga ginatawag demonic forces nga manihar sa bisan diin nga bahin sang kalibutan sa sini nga panagon. Kag sometimes damo siya sang strategy, damo siya sa mga ginagamit nga kinanglan, we must be aware. Kaya mo nang hambal hambal ni Apostol Pedro, be sober, be vigilant, because your adversary like a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Ganyan niya, mag-andam ka mo, magmangin alerto ka mo, maglalaw o magbugtaw pirmi, hindi magpabaya-baya lang. Kay siling niya Apostol Pedro, ang aton kaaway, kaangay sang nagangurob nga liyon, nagaliyong-liyong, o kung nagawarang-warang, nagalagaw-lagaw, kag nagapangita sang iya tulukbon. Nagakulungan, si Satan, ang yawa, amugin niya ang iya nga, ang iya gidiya nga buluhaton. Amo ang pag-destroy. Kay ginatawag siya the destroyer. Siya ang ginatawag the deceiver, manugdaya. Kag madamo na sa mga katawan na biktima sang deception, nga busag niya o kung gindala niya man sa sining kakalibutan through his demons, sa iya mga demonic forces. Gani, amoy ni ang hindi na hibalaan sa madamo nga mga katawan, pero naka-record sa Bible nga amoy ni dapat kita nga siguro nga before mag-abot ang kamatayon, nga kung mag-abot gid man sa judgment sa Ginoo, masiguro naton niya ang lugar nga ginatawag langit. Gani, there is only one way. Muna sa damo-damo sang reliyon subong,
ang mga tao nagapalibog na kung diin sila magsunod, din sila magsulod nga mga iba-ibang reliyon sini nga kalibutan. Kaya ang ila ginapangita mo ang kamatuoran, ang kaluwasan. Pero salamat nga sa Bible, klaro man nga gintudlo kung paano naton maangkon ang kaluwasan. Mugani na nga isagid lang ang pamaagi. Kag hindi sa reliyon, hindi sa kung ano nga mga religious activities. Even the Bible says nga hindi man naton makita ang kaluwasan, hindi naton maangkon paagi sa aton mga good works. Sa aton nga mga ginaobra nga mga ginahambal naton nga daw maayo man. There is only one way. Kag ina, amo ang aton gidlang pagtuo, kag pagbato naton sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. Wala na sa iban pa nga pamaagi. That's why we are always reminded nga ang hambal sa Biblia sa John 14:6, no? Nga hambal ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father except through me. So si Kristo Jesus lang gid, wala na sang iba pa. Gani, amo ni ang tinutuyo naton mga kabiyanan kag mga kauturan sa sininga hapon. Padayuno naton ang aton diri nga pagtuon kag ang aton pinaka-teksto, ang aton scripture text nga ginumpisa naton isang nagligad nga Domingo. Pagabasahon ko lang diri liwat sa sininga tion, just a sort of review of what we have studied last Wednesday. Diri kita sa the book of Titus, sa Titus chapter 3 verse 3 up to verse 8. So nahibalan na naton na ang ini nga nga libro nga ginatuwag Titus, nahanungod ni sang isa ka tawo nga gingamit sang Ginoo sa paghimo sang ministry nga gintugyan man sa iya bilang pastor, bilang alagad sang isa ka simbahan dito sa lugar sang Crete, dito sa lugar sang Krita, nga sa diin naluwas siya o naangkon niya ang kaluwasan kag bisan pa ang buluhaton nga ginhatag sa iya sang Ginoo. Ang gingamit nga instrumento wala sing liwan kundi amo si Apostol Pablo, the Apostle Paul. Kani ang nagsulat sini amo si Apostol Pablo. The Apostle Paul is the one who wrote this book of Titus. Gin-address niya mismo sa kay Titus nga napuno ni isang mga pagpamatuod kag mga kamanturan kung ano ang dapat nga itudlo kag himuon ni Tito bilang alagad sang isa ka simbahan sa lugar sang Crete. Gani makita naton nga lipot man lang ni nga libro ang Book of Titus, composed of 3 chapters, pero napuno sang mga kamatuoran nga dapat gid mahibalan sang tanan nga mga katawan kay ari na diri na include ang nanungod sa kaluwasan. Gani amo na nga ang ini nga sulat ni Apostol Pablo sa kay Tito, tama ka importante nga basahon, pamalandungan o pagatun-an. Gani mo ning tun-an naton sa sininga hapon. Titus chapter 3 verse 3 up to verse 8. Sa ambal nakon kaina, ato na ini na umpisahan last Wednesday, ato na padayonon sininga tion. So basahon naton diri ang Titus 3 verse 3 up to verse 8. Ang hambal diri sa English Bible, Titus chapter 3 verse 3 up to verse 8. Ang hambal, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, padayon natin, verse 6, it says, which He shed on us abundantly through
Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying. In these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Okay, so amoy ni ang klarong pagpahayag sang Biblia about sa aton ni nga subject o sa aton topic, the miracle of God's saving grace. Kag sa sini nga pagtuon naton, na mention ko na ni sang nagligad nga Miyerkules, nga may tatlo ka keywords ang aton pagtuon sa sini nga hapon. There are 3 keywords. Kag ini makita sa verse 5. So sa Titus 3:5, nga ang hambal diri, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So, ini amo ang pinakasusi nga mga pulong nga aton pagapukusan, sa aton pagtuon, pagpamalandong sa siningapon. Ining English phrase nga nagambal, He saved us. Ginluwas niya kita. Ginluwas niya kita. So, ang word ring nga pronoun He, it refers no other than the Lord Jesus Christ. Si Kristo Jesus ang ginatukoy sini nga siya ang nagluwas sa aton. Siya ang nagluwas sa aton. According to His mercy, suno sa iya nga kaluoy, ginluwas niya kita. Gani, ini isa ka kamaturan, we must take note nga ang word ring nga gingamit sa word nga save is in the past tense. Past tense. May di. Nagakulugan, finished transaction na. Nahimo na. Natapos na. Nga transaction sang aton nga Ginoo para sa aton kaluwasan. Ngay ang hambal, He saved us. Ginluwas kita ni Kristo Jesus. So, amoy ni ang isa sang kamatuoran na daw medyo mahambal naton, nalipod pa sa madamo nga mga tao. Kay bangod madamo sa mga katawan nga nadayaan sa mga pagtudlo nga naghalin sa pagtudlo nga hindi iya sang Dios kundi pagtudlo nga naghalin sa diablo. Nagpaandaman si Pablo sa kay Timothy nga tudluan mo ang mga membro dira sa church sa Ephesus nga time will come nga ang mga tao hindi na magpamati sa eksakto kag tama nga pulong sang Dios, kundi magapamati na sila sa mga fables, sa mga myths, sa mga mythology nga hindi naka masiling naton, not in consonance with the Word of God. Wala na base sa ginatudlo sang Dios sa balaan nga kasulatan. So ginatawag na mga fables, mga myths, nga muna karon ang pinakakumon kag labaw sa tanan ang ambal ni Pablo, labi na ang mga doctrines of the devil. Ang mga doktrina nga iya sang diablo, ang mga doktrina nga iya sang kaaway sang Dios. Kag muna nga may ginagamit man siya nga mga teachers sa sini nga panagon. Amuna nga ang ambal ni Jesus sa uli nga mga inadlaw may magatunga nga mga false prophets and false teachers kag madamo ang ilang madayaan. Madamo ang ilang ma-deceive. Gani amuna nga ang pagpaandam gid sang aton Ginoo, kamo tanan nga mga anak ko, mag-andam kamo. Gamon mo na kasi niya, beware of false teachers. Beware of false prophets. Mag-andam kamo. Kay amo man ang ginagamit sang kaaway nga pinakasimple nga pamaagi sang Dios para sa kaluwasan, ginapabudlayan pa sang kung ano nga mga doktrina nga hindi ginatudlo sa Biblia.
Gani amoy ni ang aton gid pinakatinutuyo sa aton programa, The Living Word. Agud to maatagan kita kung ang pamangkot, paano na aton maangkon ang kaluwasan? Okay, so there is only one answer. Maangkon naton ang kaluwasan not by good works, hindi sa righteousness which we have done. Gani mo ni nga ang hambal, ang hindi bangod sa aton nga sa verse 5, no? Ang hambal not by works of righteousness which we have done. Kay damo sa mga tao nga nabiktima sini, abi nila bangod sa mga buluhato nila, bangod sa ila pagkareliyoso, sang ila nga mga ginaobra nga daw in line man sa word nga righteousness, daw matarong man sa panulo kag sa pamatin-an sang madamo nga mga katawan, not by works of righteousness which we have done, included na da ang religious activities, included na da ang reliyon, ang siling, not of works of righteousness which we have done, but, so amo ni ang nag-divide, ang kamaturan nga ngambal, but according to His mercy, suno sa iya kaluoy, ginluwas niya kita by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, klaro kayo, kung sa kwan pa, hindi na ni naton pagpalitikan kung ano ang kahulugan. Sini kay self-explanatory na ni, maintindihan, tama ka klaro, tama ka athag, nga ang kaluwasan gali, bangod gid lang sang kaluoy sang Dios sa aton. Muning isa nga kamaturan ang ambalman ni Pablo, no, sa mga taga-Efesos. Amal niya, not by works, but by grace we are saved. For by grace you are saved, not of works, but through faith, naluwas kita. Bugay gid lang sang Ginoo. Gani amo ni nga ang mercy ka grace related ni sila nga word. Bangod sa kaluoy sang Dios, ginpahayag niya ang iya bugay. Amo na nga ang meaning sang word nga grace, God's unmerited favor. Hindi mo bayran, libre. Wala bayad, no? So ang kaluwasan, it is a gift of God. Amo na nga hindi kita naluwas paagi sa aton nga mga nahimo, kundi naluwas kita bangod sang nahimo ni Kristo Jesus dito sa krus sang Kalbaryo more than 2,000 years ago. So sa mga kabiyanan naton nga nagapamati sa siningapon, amo ning isa sang pinaka-importante nga mensahe nga ginapahayag sa Biblia ang nanungod sa aton kaluwasan. Gani aton na diri sa aton di padayon nga pag talakay ang mga pamangkot bala kay we are talking about salvation. Nagahambal kita din nanungod sa the saving grace of God. So ato na tunan ini sang nagligad nga Miyerkules, pero reviewon lang naton kay importante nga method of teaching ang review method, na kung imo bala sulit-suliton, madali maintindihan kag madali mag-grasp, no? Madali mapasulod sang tao sa ila kaisipan kag sa ila tagipusoon. So, ang pamangkot bala ni amo niyo, why do we need to be saved? Nga kinanglan gid kita maluwas. Gani this question, no? Why do we need to be saved? This question can be answered in a number of different ways. Pila ka mga iba-iba nga mga pagpahayag o pamaagi, masabat ang ining pamangkot. Why do we need to be saved? So, ang ginatukoy naton sa ano nga klase sang aton nga yara sa aton kabuhi nga gakinanglan kita sang kaluwasan. Okay, so first of all, we need to be saved from sin. Dapat maluwas kita sa aton kasalanan. Kaya amo ni ang nagapabugat sang aton kabuhi kung sa physical nga aspeto sang aton kabuhi. Ang pinakadidli nga sakit nga magabot sa aton nga daw wala na gid sang solusyon, nga mabulong, amo bala ang balatian nga cancer. So kung ma-diagnose siya ka tawo nga may cancer, masubo
nga kahimtangan sang isa ka tawo nga mayara siya nga cancer. Kung ano ang cancer sa physical realm, sang physical aspekto sang aton kabuhi, amo man ang sala. Sa aton spiritual life, ang pinakasakit naton amo ang kasalanan. Muna nga ang hambal, Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang bayad sang aton pagka makasasala amo ang kamatayon. Ang butsilingon nga kamatayon dira separation from God. Kay muna nga ang hambal sa Biblia, because of sin, separado kita sa Diyos, patay kita spiritually, so kinanglanggid, mabuhi kita liwat sa spiritual nga kaintangan sa aton kabuhi. Gani ginasulit naton na pirmi, nga si Kristo Jesus, ginatagan niya gid emphasis ang ining word nga born again, nga kung kisa daw ginalango-lango ni sang madamo nga mga katawhan, kay nabatian ko ni sang una bala nga sang didto sa Kalibo, gawali kami sang maayong balita sa isa ka sa public market, sa tsindahan, sa ginaparkingan sa mga tricycle, ladlad kami sang daw tilon nga daw may Manila paper, kaga drawing dira ginasulat ang iwali. Nanungod sa aming balita, kadto kami one time sa kadlaw. Inugplastar na namon ang mga equipments kay mag-umpisa na sang pagwali sang maayong balita para sa mga katawhan nga nagatipon sa sadto nga lugar sa may tsindahan. May isa to iya katawo nga nagsinggit, ari naman ang mga buang-buang. Ari naman sa aklanon ang term, ari naman ang mga umangon, bote kay nabatian ko. Nalipatan ko nga ang purpose galiya mo ang pagdala, paghikayat sa mga tao para sa kaluwasan. Medyo daw init ang akong dalunggan, nalipatan ko na, pero nangayo man ko patawad sa to sa Ginoo. Pag-umpisa ko, siling ko, kabalo ka mo, dua ka klase sang mga umangon ang makita sa sininga kalibutan. Dua ka klase sang mga buang-buang na tao. Ang una, mga buang-buang sang kalibutan, kagang ikadua, ang mga buang-buang ni Kristo Jesus. Kay tuod man, sang panahon ni Kristo Jesus, ang branded ang mga nagahimo sang iabuluaton nga para sa iban nga mga katawan daw mga buang-buang gid man. Daw kay amo na ang ang labi na ang mga religious people. Naakig sila sa mga wali sang maayong balita mo gani nga ginadakop gani sa panahon sa naka-record sa Book of Acts, pilang bisis nga may ginpatay nga nagawali sa mga balita, may ginbilanggo, ginpriso. Mo ganito isa ka time si Pablo kaibahan niya sa pagwali sang pulong sang Dios, gindakop. Sang dito na sila sa bilangguan sa lugar sang Pilipos o sang Pilipay, ay bigla lang naglinog. So na-record na sa the Book of Acts chapter 17. Bigla lang naglinog, pinaka-baskog nga linog, but kung wala pa man intensity nga makita kita nga word sa Bible, pero siguro sobra ka baskog sang intensity sang sadto nga linog, to the point nga ang mga pertahan sang bilangguan nagkalahuklas. Amutong tion nga ang manukbantay sang bilangguan, ang ginatawag na jailer, so ginatawag siya the Philippian jailer, siya ang manukbantay sa mga bilanggo. Siya ang naga-sirado sa mga pertahan sang bilangguan. Sang nakita niya nga nagkalabukas na ang pertahan sang bilangguan, ang laom niya, nakapalagyo na ang mga priso. Gani, according to the record of that book, sa Book of Acts, ang ginhimo sang Philippian jailer, ginpunos niya, ginkuha niya ang iya sword, ang iya nga espada, kag
handa na siya nga mag-suicide, patyo niya na lang iya kaugalingon. Nakita ni Pablo kag ni Silas. Nagsinggit si Pablo kaupod kay Silas. Don't harm yourself. Hindi pagsakita ang imo kaugalingon, ambot silingon, hindi pagpatya ang imo sarili, hindi ka mag-suicide. Kay ari lang kami ditanan sa sulod sang bilangguan. Wala sing miisa nga nakapalagyo. Wow, ti pagkabati sang Philippian jailer, pamangkot siya. Nga ngini nga pamangkot, dapat ipamangkot sang tanan nga mga katawan sa bilog nga kalibutan nga nagakinanglan sang kaluwasan. Ang hambal sang Philippian jailer sila niya, what must I do to be saved? Ano bala ang pagahimuon ko para ako maluwas? So, ang ini nga pamangkot daw naga-expect siya nga may work siya nga dapat pagahimuon para maluwas. Kaya ang word, what must I do? Ano bala ang pagahimuon ko para ako maluwas? Pero amo na gani, ang hambal ko na kagina, hindi sa works maluwas ang tao. Hindi sa good works. Kundi ang sabat ni Pablo. Upod si Silas. Ang sabat, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Including na pati ya pamilya. So, ang hambal, wala kasing liwan nga himuon. Wala sang works ka involved. Ang himuon mo lang, magtuo ka. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magtuo ka lang sa kay Kristo Jesus kag ikaw maluwas. Gani ang ini nga kamanturan, ini nga verse, nagasumpo sang tiko nga mga pagkilala sang badamo nga mga katawan, nga ang kaluwasan maangkon nila by their works. Gani mo na ginasulit diri kagina, not by works of righteousness which we have done, no? Titus 3:5. Hindi bangod sa mga buluhaton nga maayo nga kita naluwas, kundi kaluoy gid lang sang Dios. Bugay gid lang sang Dios. God's unmerited favor and grace. So, amoy ni ang klaro nga ginatudlo nga diri sa sini nga pagtuon naton ang pamanggot bala nga why do we need to be saved? Nga kinanglan gid kita maluwas. Okay? First of all, we need to be saved from sin. Kani sino ang makaluwas sa aton sa kasalanan? Sino ang makapatawad sa aton kasalanan? Sino ang makahimo sini nga ang kasalanan naton makuhaan sang gahom sa aton kabuhi kag magbag-o ang aton kabuhi. So, klaro kayo nga there is only one person. Ang hambal sa Matthew chapter 1 verse 21, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And so, klaro, pagatawgon ang iya ngalan nga Hesus, kay siya amo ang magaluwas sang iya mga katawan sa ila mga kasalanan. So, we need to be saved from sin. And who is the person nga makaluwas sa aton mga kasalanan? Sa aton nga pagkamakasasala. That is the Lord Jesus Christ. And then, isa pa, we need to be saved from wrath. Kinanglan maluwas kita sa kasingkal sang Dios. Kani pirmi naton din mabatian ni sa aton programa The Living Word nga ang Biblia nagatudlo hindi lang nga ang Dios gugma. Yes, 100% we believe that God is love. Ang Dios gugma. Pero if we turn the other side of the coin, sa piyak nga side sang coin, kwarta nga coin nga metal, kung imulis karon sa piyak, God is love. Pero kung liskaron mo sa piyak, God is also the God of wrath. Diyos man siya sang kasingkal, naakig siya sa kasalanan. Ganyan mo na nga, isa ka kamaturan nga, kinanglan maluwas kita sa kasingkal sang Diyos, nga mag-aabot sa sininga kalibutan. Kaya ngambal sa Biblia, si Kristo Jesus magahukom sa mga buhi kag mga minatay. Siya mo ang righteous judge nga magapahayag sang iya nga kaakig pag-abot sinang tion nga ang tanan nga tao
magaatubang sa iya para pagahukman. So, kinanglan maluwas kita nanungod sa kasingkal sang Dios nga ibubo niya sa sininga kalibutan. Bangod siya ang tag-iya sang kalibutan, siya ang nagtuga sang kalibutan, siya man ang nagtuga sa aton, siya ang nagtuga sang tanan nga butang nga yari nga gina-enjoyan naton sa aton pagpangabuhi. God is our God who creates. He is our creator. Siya ang nagtuga sa aton. Kani may diverse siya, he has the right nga mag-execute sang judgment sa tanan nga ginhimo niya, nga gin-create niya, kag iya gintuga, included na dira ang tawo. So, kinanglan maangko naton ang kaluwasan sa kaakig kagkasingkal sang Dios. Gani mo na nga hambal sang John chapter 3 verse 36, ako lang di kadtuan ang ini nga bahin sang kasulatan, John 3:36, basahon ko sa sining hapon, agud to nga maklaro naton nga ang kasingkal sang Dios ginpahayag sa madamo nga mga katawan sa bilog nga kalibutan. John 3:36. Okay, so ang hambal diri gyapon sa English nga Bible, John 3:36. Ang hambal diri, he that believeth not on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Wow. Klaro nga kamaturan about the Lord Jesus Christ. Ang hambal, ang bisan sino nga nagtuo sa iya, ang ginatukoy diri, he that believeth on the Son, ang Son diri is the Lord Jesus Christ. Ang nagtuo sa kay Kristo Jesus, ang hambal, hath everlasting life. Ang nagtuo sa kay Kristo Jesus, makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. And he that believeth not, ang wala nagatuo sa anak, nga amo si Kristo Jesus, ang hambal, shall not see life. Hindi niya makita ang kabuhi, ang ginatukoy di, ang eternal life, ang life in heaven together with God. Kundi ang hambal, but the wrath of God, ang kasingkal sang Diyos, magapabilin sa iya. Magapabilin sa sinangatao. Kaya ang wrath of God di ginatukoy, ang impyerno bala. Ang impyerno, it speaks about the wrath of God. Ang kasingkal sang Diyos napahayag sa impyerno, kaya ang kun ang tao itagbong na sa impyerno, walay katapusan nga pagantos. So amuning kasingkal sang Diyos. Muna gani nga ang gin-create ang impyerno. Wala ni gin-create nga sa purpose nga dito itagbong ang tao, o galing lang muna nga badamo sa mga katawan nga nagasunod sa kaaway sang Diyos, who is Satan. Wala na nagakilala sa Diyos, madamo sa mga katawan niya, subong wala gani gakilala nga may Diyos ang kalibutan. So, nadayaan sang kaaway, gagamuning kamaturan nga, the wrath of God abideth in him. That's why we need to be saved from wrath. We need to be saved from God's wrath sa kasingkal sang Diyos. And we need to be saved from self. Kinanglan naton maluwas man sa aton kaugalingon nga kailigbon, ining aton nga pagkamakasasala kay kun kisa may ara nga daw mga katawan nga wala nagidiagat talupangod sa Diyos, para sa iya ang pinakaimportante ang self niya, ang iya sarili, ang iya nga kaugalingon. Gani muna nga ang mga katawan nga biktima sining pagpahalaga masyado sa sarili, wala nagatalupangod sa Diyos. Biktima sila sang ginatawag selfishness, ang pagka maiya-iyahon. Wala na siyang pinaka-importante nga tao para sa iya, kundi ang iya sarili. Kamuna nga madamo sa mga katawan na nabiktima sa ang kaaway. It is because sa sini nga kinaya. So we need to be saved from self, and then we need to be saved from hell. Kinanglan maluwas kita sa impyerno nga dira na nagapadulong ang aton kabuhi. Amo na gani nga may tsansa pa nga mapunggan ang aton nga doom, ang aton destination, ang among hell, kay ginhatag sang Dios ang pamaagi. Ginhatag niya ang mayong balita. That's why the gospel is good news. Ang gospel amuning maayong balita
nga ang hambal sa Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sang sala kamatayon nang inatukoy kamatayon separation from God. It speaks also sa ginatawag nga kung mamatay kita dito kita magkakadto sa impierno. So ang hambal, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan. Diin ini makita, hindi sa reliyon, hindi sa good works, hindi sa kung ano nga mga acts or works of righteousness nga ato na mo, kundi ang hambal. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Paagi sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So ang kaluwasan makita lang sa isa ka persona, who is the Lord Jesus Christ. Gani amuni ang isa sa mga kamaturan nga sa pamangkot, why do we need to be saved? Kay sa tutuod kung picturean naton ang aton sarili, makita naton ang aton tunay nga picture. No? Kag ang picture bala sang bilog nga tao sa kalibutan. Ang hambal kay na sa ginbasa naton sa Titus chapter 3 nga ang hambal, for we ourselves also were sometimes foolish. Gani ginmention dra ang pila ka bagay. So ang hambal foolish kita, umangon o kon buang-buang. Ang ginatukoy sang word ni nga we are sometimes foolish. Ang silingon comparative ni sa word nga ignorance. We are ignorant about God's truth nga makita sa Bible. Ignorant in the sense nga wala pagid naghatag focus sa Word of God. Muna nga sa sininga panagon, madamo sa mga katawan nga basta kita Biblia negative dayon ng ilang kaisipan. Wala naman. Para sa ilay ang mga tao subong nga nagawali sang pulong sang Dios halin sa Biblia daw wala na lagi napukusan kay para sa ila daw hindi na importante. Daw kung sa daw kabuangan na, no? Kaya mo man ang amal ni Pablo gani ang para sa iban nga mga katawan ang preaching the gospel is foolishness unto them, pero ang amal ni Pablo wala sila kay balong ang mga foolish things of this world nga ginatukoy sang madamo nga mga katawan because of their sins amo pa ang ginagamit sang Ginoo. Sometimes ang mga ginatukoy nila nga mga foolish persons. Si Pablo for example, masiling naton si Pablo sang una muna foolish person siya kay persecutor siya sa mga Christians, ginapamatay niya ang mga Kristohanon nga nagatudlo sa pulong sang Ginoo because ang pagkatutom niya sa ila reliyon para sa kay Pablo, ang mga Christians during his time daw mga kwan lang, maning mga daw mga tao nga hindi mapuslan. Daw basta ang mga Christian sang una mga kwan sila, mga tamay lang, despise sang madamo nga mga katawan. Kag ang taguri sang una sa mga Christian mga buang-buang. Foolish, pero nakita naton si Pablo sang nasumpungan niya ang Ginoo. Ang Ginoo mismo ang nagpahayag saya kag didto siya nagkilala sa kay Kristo Jesus. Tungtion bala nga nagapakadto siya sa dalan sang Damascus. Makadto siya didto sa isa ka lugar nga nabatian niya siguro nga may naga-Bible study didto nga mga Christians sa sina nga lugar. So ginatagan siya authority sang government. Kinatagan man siya authority sang iyang reliyon nga mo ang mga Parisiyo. Kani nagkadtod dito para pangdakpon ang mga Christians nga naga-Bible study, nagahimo sa mga buluaton sang Ginoo. Kag kung mag-resist sa pagdakop, ang bunga kamatayon. Gani ang first Christian martyr, ang unang nga Kristiyanon nga ginpatay sa
simbahan nga ginpundar sang Dios sa Jerusalem. Kaya mo nang klaro gid nga pagtudlo sa Bible, the first church that was established by the Lord Jesus Christ dito sa lugar sang Jerusalem. Jerusalem City. Kani amo ni nga sa istorya sang kabuhi ni Apostol Pablo ay nagkabati siya sang tingog halin sa langit. Nga primero ang pangalan niya si Saul. Kani ang hambal sang tingog, Saul, Saul, why hast thou persecutest me? No. Saul, Saul, why are you persecuting me? Nga ginahingabot mo ako. So siling ni Pablo, ang answer niya, who art thou, Lord? Sino bala ikaw? I am Jesus whom you are persecuting. Ako amo si Jesus. Ako amo si Jesus nga ginahingabot mo. Kag nag-struck ang light, siguro daw kilat sa iya nga mata, kag nabulag siya. Kani nagbulag siya sa tongation, so sa malot nga pulong, may nagsapupo sa iya, ginkuan siya, buligan, kag Bible studyhan siya, hasta nga naklaruhan niya ang plano sang Dios para sa kabuhi. Ang busilngon, nagkristohano na siya, nagsumulunod na sa ni Kristo Jesus. Siya na ang gingamit sang Ginoo sa pagwali naman sang mayong balita sa madamo nga bahin sang Samaria, sang Judea, kag sang Galilee. Kaya mo nang division sang nasyon sang Israel sang una. Okay, so siya na ang naghimo sa bulaton sa Ginoo, kag bangod sang iya nga mga bulaton ginimo, siya amo ang nakasulat sang trisigid ka sigurado nga libro sa New Testament. Kagamo na si Pablo sang una, foolish siya. Di siya mapuslan para sa panulok iya sang Ginoo kag sa mga religious people. Amo ni si Pablo. Pariyo man sa aton nga ignorant about the truth. No, kaya amo ni ang silingon sang foolish, ignorant about the truth. Okay, so and then ang ikadua, disobedient. Amo nang ngambal nga sang una amo ni kita, no, sulito naton lot nga amo na ngambal dira ni Apostol Pablo sa siling diri sa verse 3, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient. Hindi matinumanon, nagawulugan when we say disobedient, refusing the Lord's authority in their lives, refusing the Lord's authority. Kay sa sininga panagon, kung may pamangkot bala nga, who is the authority of your life? Sino bala ang authority sang imo kabuhi, subong? Siling kita nga ang authority sang akong kabuhi niya, ako kaya ako niya kabuhi. Pero nalipatan naton kamaturan ng kabuhi nga yari sa aton, hindi man ni aton. Iyan isang Ginoo. Kaya siya ang aton creator. Kung nga ayari kita sa sining kakalibutan, it is because of God nga nag-create sa aton. Siya ang aton manunuga. Ganyan mo na, nga masiling naton, madamo sa mga katawan nga ang authority sa ila kabuhi, hindi ang Ginoo nga nagtuga sa ila. Kundi kung sino ang ilang mga ginasunod iya. Alam mo na nga ang ila lifestyle taliwas gid sa ginatudlo sang Dios sa balaan nga kasulatan, ang tao subong iya pagusto na sa ila nga luyag. Sila na ang masunod pirmi. Nga bisan pa klaro nga ginatudlo sa Biblia nga hindi dapat tani himuon, pero ang hambal sa Biblia munang ang hambal bala Pastor Peter kung nga against na sa Ginoo nga wala niya ginsilutan haw, nga wala siya judgment nga ginhatag. Kung ang mga bisyo malain, nga wala ginhukman sa Ginoo, tani ang sabat sina, hulat lang. Kay may gintalana ng adlaw. There is an appointed time nga ang Dios magapadala sang iha judgment. Muna nga klaro kayong inatudo sa Biblia, nga ang ina nga paghukom nga ibubo sang Ginoo sini nga kalibutan. Wala pa na sa history sang kalibutan, sa history of the world, wala pa na natabo
nga incident kung basahon mo ang Book of Revelation. Ang tao subong gawiit na sa baha, gawiit na sa mga matagas nga intensity sang earthquakes. Kung ano na lang nga kalamiti ang nagakatabo sa iba-iba nga bahin sang kalibutan, linog, baha, sunog, o kung ano na lang. Kani ang iban nagapanaghoy na. Ano na lang ang nagakatabo ni subong sa aton kalibutan. Ang nagakatabo subong nga mga kalamiti sa kalibutan, according to the word of God, kung kita nagabasa sa Biblia, wala ni nakamulingking sa ibu-bu na nga kaakig sang Diyos sining prodigal planet. Ginatawag na sang iban, prodigal planet kay sobra-sobra sa kasalanan, rampant na ang sala subong. Hindi na talupangdan ni sang tao, pero amuni nga ang Diyos may ginama na nga adlaw o kung time nga ipalasap niya sa sining kalibutan nga napuno sang kasalanan ang iya kasingkal, ang iya kaakig. Amuna nga may ginatawag sa Bible, Great Tribulation Period. Pero salamat, ang good news, before ibuhos ang iya kasingkal, kwaon niya anay ang church. Kwaon niya ang the church who is the body of nga amo ang body of Christ, lawas ni Kristo ang church. Ang budsilingon bala ang tanan nga Kristiyanon sa bidug nga kalibutan, kundiin man nga parte sang kalibutan, amo ni ang katapo sang lawas ni Kristo Jesus, nga kung mag-abot ang rapture, mag-abot ang pagsabnet, kwaon sang Ginoo, pagkatapos ibu-bu niya ang iya kaakig sa sining nga kalibutan. Daw para mabala sa ginhimo sang Dios sa panahon sang Sodoma kag Gomora, kay pertinagid ka makasasala ang Sodoma kag Gomora, ang siling sang Dios iya gubaon, iya dulaon sa mapa sang kalibutan ang Sodom and Gomora, nga amuna nga ginpaulanan sang kalayo, pero gingamit sang Ginoo si Abraham nga magwali, pagwa sa iyang hinablos nga si Lot, upod ang asawa ni Lot kag ang iyang kabataan before niya paulanan sang kalayo ang Sodom and Gomora, ginpagwa niya anay ang mga pila kabilog nga mga righteous people of God, ang iya nga mga katawan. Kag sa sini nga panagon, may mga katawan ng Dios, and who are the people of God. According to the Bible, it is very clear, ang mga katawan sang Dios amoy ng mga katawan nga nagsuko sang ila kasalanan, nagbiya sang ila kasalanan, ang amo ni sila ang mga ginatawag Kristohanon, kay nagtuo kag nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang ila Ginoo kag ila manluluwas. Kani sa sining hapon, maning aton diri nga naabutan luwat sa aton nga pagtuon. The miracle of God's saving grace. The miracle of God's saving grace. Milagro, makangawa-ngawa. It is because nga kung sa aton lang, wala gid sing makita nga maayo nga bahin sa aton kabuhi, nga magatulod sa Dios, nga palanggaon niya kita, nga luwason niya kita. Wala gid. Kay ang hambal sa balaan nga kasulatan, ang hambal sa sinulat ni Propeta Isaias, mahigko kita, kangilaran kita sa atubangan sang Dios. Because of sin, makasala kita. We are not worthy to be saved. Hindi gid kita takos. Pero salamat, according to His mercy. Bangod gid lang sa iya kaluoy, ang hambal sa Biblia, ginluwas niya kita. But according to His mercy, He saved us. Amo na yung sulito naton, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So, amo ni ang aton pagtuon siningapon, kag sa liwat sa mga kabyanan naton. Kung wala ka pa relasyon sa Ginoo, wala ka pa nakahimo sang importante nga desisyon sa imo kabuhi patungkol sa imo nga kaluwasan. This is now the time para mabilong ikaw sa company of people, sa madamo nga mga katawan nga ang ila testimony
He saved us. Nga ang testimony nila, ginluwas ako sang Ginoo. Maangkon mo man ang kaluwasan abyan sa sining hapon, kung una, tuuhan mo si Kristo Jesus na ang ginhimo niya dito sa krus sang Kalbaryo, sobra na 2,000 katuig ang nagligad para adto sa imo nga kaluwasan. Para ato mapatawad ka sa imo kasalanan, kag maangkon mo ang kaluwasan. So sa sining hapon, namin ang aton mensahe, ang purpose sang Living Word Radio Broadcast. Abyan, para maabot ikaw sang mensahe na nungod sa kaluwasan. Importante gid nga maluwas ikaw. So ang kaluwasan, yara gid lang sa kay Kristo Jesus. Tuuhi si Kristo Jesus sa sining hapon. Itugyan ang tanan nga mga wuris mo, mga kahadlok mo sa Ginoo by means of your faith. Batunon mo siya bilang imo Ginoo kag imo manluluwas. Sa liwat, hinihingin nyo abyan, Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church, nagapadumdum pirmi sa inyo